Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang 12 kabanata ng Gawa. Basahin natin. Inusig ni Haring Herodes ang mga mananampalataya. Nang panahong yun, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago, na kapatid ni Juan, sa pamamagitan ng espada. Nang makita niyang natuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang ginawa, ipinahuli rin niya si Pedro. Nangyari ito sa panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinabilanggo niya si Pedro at pinabantayan sa 4 na grupo ng mga sundalo na ang bawat grupo ay may 4 na sundalo. Ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. Sa nabasa natin, sumali na si Herodes sa pag-uusig sa mga tagasunod ni Jesus at kanyang iniutos ang pagpaslang kay Santiago. Matatanong natin, kung bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na mamatay si Santiago? Di ba't isa siya sa mga apostoles na nagpapamalita ng magandang balita? Minsan, mayroon tayong mga katanungan sa mga kaparaanan ng Diyos Ama na hindi natin maintindihan. Ngunit kahit di natin ito maintindihan, kailangan tayong manalig na lahat ng pangyayaring ito ay gagamitin ng Diyos para sa ating kabutihan. Kailangan nating matutunan na tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan nating tanggapin kung ano ang pinahintulutan ng Diyos, mabuti man o masama. At dahil natuwa ang mga Hudyo sa pagpaslang kay Santiago, pinahuli rin ni Herodes si Pedro. Kung iintindihin natin ang pag-iisip ni Herodes, hinahanap niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Hinahanap niya ang papuri ng mga tao. Ito ang mahalaga sa kanya, kaya naman niya ginagawa ang mga bagay na ito. May mga taong sadyang makasarili at hindi nila iniisip kung ang kanilang mga ginagawa ay tama o mali. Marami sa atin ang gustong kalabanin ang mga taong ganito. Ngunit pinaalalahanan tayo ng Diyos na Siya ang maghuhusga, hindi tayo. Ipasa Diyos na lamang natin ang ganitong klaseng mga tao. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, hindi ba't ginagaya lamang natin si Herodes na sundin ang ating kalooban na salungat naman sa kalooban ng Diyos? Ito kasi ang kahinaan nating mga tao. Sadya tayong makasarili at ang ating mga pangangailangan at kagustuhan ay laging nangingibabaw sa ating buhay. At sa ganitong pamumuhay, hindi natin nakikita na ito ay nagdudulot ng paghihirap, pagdadalamhati, pangangamba at pagdurusa sa mga tao sa ating paligid. Kung si Herodes ay nagpapatay ng tao, tayo naman ay madalas na nagagalit sa ating kapwa. Di ba't nagdudulot ito ng takot at kahihiyan sa ating kapwa? Kung si Herodes ay nagpabilanggo kay Pedro para matuwa ang mga Hudyo, di ba't gumagawa rin tayo ng masama para lamang matuwa ang ibang tao? Tama bang magnakaw para may maipakain sa pamilya? Tama bang bumili ng magarang damit o gamit kung di naman natin kaya, para lang sa papuri ng ating kapwa? Tama bang ipagmalaki ang ating pagtulong at pagbibigay sa kawang gawa
para lamang tumaas ang tingin ng ibang tao sa atin? Ganito ang mga bagay na dapat nating pag-isipan sa ating pamumuhay ngayon. Tandaan natin na sa huling paghahatol, titingnan ni Jesus ang lahat ng ating nagawa, mabuti man o masama. Basahin natin ang himalang pagkalabas ni Pedro sa bilangguan. Noong gabing bago iharap si Pedro sa paglilitis, natutulog siyang nakagapos ng 2 kadena sa pagitan ng 2 sundalo. Mayroon pang mga gwardyang nakabantay sa pintuan ng bilangguan. Walang ano-ano'y biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro para magising at sinabi, "Dali, bumangon ka." At natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Sinabi ng anghel, "Magdamit ka at magsandalyas." At ginawa nga iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lang siya. Ituloy natin ang pagbabasa. Dinaanan lang nila ang una at ang pangalawang grupo ng mga gwardya. Pagdating nila sa pintuang bakal na patungo sa loob ng lungsod, kusa itong bumukas at lumabas sila agad. Paglampas nila sa isang kalye, bigla na lang siyang iniwan ng anghel. Saka lang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, totoo pala talaga na pinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Ipinapakita sa atin dito na kung ano ang itinakda ng Diyos ang siyang mangyayari. Kahit anong mga plano ng tao katulad ni Herodes na isang hari ay hindi mangyayari kung ito ay hindi papahintulutan ng Diyos. Kung ang pagkamatay ni Santiago ay pinahintulutan ng Diyos, ang pagkabilanggo naman ni Pedro ay hindi. Sino sa atin ang makakapagsabi na alam natin kung ano ang kaisipan ng Diyos Ama? Hindi kailangan ipaliwanag sa atin kung ano ang kanyang mga dahilan, kung ano ang kanyang mga plano. Madalas kasi iniisip nating ang mga ginawa ng Diyos ay hindi makatarungan, katulad ng pagpaslang kay Santiago. Kasi di ito ayon sa ating kagustuhan. Kapatid, ang Diyos Ama ang nagtatakda kung anuman ang mangyayari, ayon sa kanyang kalooban. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating tanggapin ang kalooban ng Diyos. May mga bagay na nangyayari na di ayon sa ating kalooban. Maaaring nagkaroon tayo ng sakit, o nawalan tayo ng trabaho, o walang perang pambili ng pagkain. Minsan ay namatay ang isang mahal natin sa buhay, at iba pang mga dagok ng buhay. Huwag nating ikimkim ang galit sa Diyos sa mga panahong nagbibigay siya sa atin ng paghihirap at pagdurusa sa ating buhay. Ang isipin lamang natin ay gagamitin ito ng Panginoon para sa ating kabutihan, kung tayo ay patuloy na mananalig sa Kanya. Ano kaya ang naiisip ni Pedro nang siya ay biglang ibilanggo pagkatapos ng pagpatay kay Santiago? Natakot kaya siya? Naisip kaya niyang malapit na siyang mamatay? Sa pagpapatakas kay Pedro,
Makita sana natin na kung anuman ang ating pinagdadaanan sa kasalukuyan, kailangan lamang nating patuloy na manalig sa Diyos. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon, sa panahon ng kabutihan at sa panahon ng paghihirap. Kabilin-bilinan sa atin ni Jesus na hinding-hindi niya tayo iiwan. Dadating din ang panahon na pakakawalan din tayo ng Diyos sa ating mga paghihirap at pagdurusa. Basahin natin. Nang maunawaan niya ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan Marcos. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nananalangin. Kumatok si Pedro sa pinto ng bakuran at lumapit ang utusang si Roda para alamin kung sino ang kumakatok. Nabosesan niyang si Pedro yun at sa sobrang tuwa, sa halip na buksan ang pinto, tumakbo siyang papasok para ipaalam sa mga kasamahan niya na si Pedro ay nasa labas. Sinabi nila kay Roda, "Nasisiraan ka na yata ng bait." Pero ipinagpilitan niyang si Pedro nga ang nasa labas. Kaya sinabi nila, "Baka anghel yun ni Pedro." Samantala, patuloy pa rin ang pagkatok ni Pedro. Kaya binuksan nila ang pinto at nang makita nilang si Pedro nga iyon, hindi sila makapaniwala. Sinenyasan sila ni Pedro na tumahimik at ikinwento niya sa kanila kung paano siya pinalabas ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi sa kanila na ipaalam ito kay Santiago at sa iba pang mga kapatid. Pagkatapos, umalis siya at pumunta sa ibang lugar. Mababasa natin dito na nananalangin ang mga tagasunod para kay Pedro. At nang mangyari nga ang kanilang ipinapalalangin, hindi sila makapaniwala. Naiisip ko lang na ganito rin ako pa minsan. Mayroon akong ipinapanalangin, tapos kapag ito ay nangyari, hindi rin ako makapaniwala. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami tayong ipinanalangin sa Diyos at hindi sa lahat ng panahon ay ito ay binibigay sa atin. Kung hindi man, isipin lamang natin na hindi ito ang kalooban ng Diyos. Malamang ay hindi pa tama ang panahon o di kaya naman may iba siyang ibibigay sa ating mas maganda. At kung mangyari naman ang ating ipinapanalangin, ay huwag nating kalimutang magpasalamat sa kanyang biyaya. Tandaan lamang natin mga kapatid, ang mga bagay na ito ay hindi karapat-dapat na ibigay sa atin. Ngunit kung mayroon mang ibibigay sa atin ng Diyos, ito ay isang biyaya at nagmumula sa kanyang pagmamahal para sa atin. Sabi nga ni Jesus sa Getsemani, di ba? Hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos Ama ang masusunod. Ganito rin ang dapat nating tingin sa mga panalangin na sinasagot ng Diyos. Basahin natin. Kinaumagahan, nagkagulo ang mga gwardya dahil wala na si Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Nag-utos si Herodes na hanapin siya, pero hindi talaga nila makita. Kaya pinaimbestigahan niya ang mga gwardya at ipinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta siya sa Cesarea at doon nanatili. Malamang hindi nila maintindihan kung paano nakatakas si Pedro. Kung maaalala natin, di ba't ganito rin ang nangyari sa pagkabuhay ni Jesus? May mga bantay na itinalaga sa libingan, ngunit hindi nila malaman kung ano ang nangyari.
Malamang ay napahiya si Herodes, kaya hinatulan niya ng kamatayan ang lahat ng mga sundalong iniatas na magbantay kay Pedro. Basahin natin ang pagkamatay ni Haring Herodes. Galit na galit si Haring Herodes sa mga taga-Tyre at taga-Sidon kasi nagkaisa ang mga tao na makipag-ayos sa hari dahil sa bayan nito nanggagaling ang kanilang pagkain. Bago sila pumunta sa hari, kinaibigan muna nila si Blastus para tulungan sila dahil siya ang katiwala ng hari sa palasyo. Nang dumating ang araw na makikipagkita na si Herodes sa mga taga-Tyre at taga-Sidon, isinuot niya ang damit pang hari at umupo siya sa kanyang trono at nagtulumpati. Sumigaw ang mga tao, "Isang Diyos ang nagsasalita at hindi tao." Nang oras ding yun, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon dahil hindi niya binigyan ng papuri ang Diyos. Inuud siya at namatay. Naiisip ko, kapatid, kung ano ang aking gagawin kung ako ay magkaroon ng kapangyarihang katulad ni Herodes. Ang ganyang klaseng kapangyarihan ay magpapakita sa nilalaman ng puso ng isang tao. Kapangyarihan, kayamanan, katanyagan ay talagang magbabago ng pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili. Lahat ng kanyang kagustuhan ay nangyayari. Lahat ng kanyang gustong makuha ay kanyang kinukuha. Ang bawat salita niya ay nasusunod. Kung ito ay mangyayari sa akin, ano kaya ang aking gagawin? Susunod kaya ako sa Diyos at mamumuhay ng tuwid? Gagawin ko kaya ang tama at kaaya-aya sa Diyos? Ikaw, kapatid, kung mabibigyan ka ng ganitong klaseng kapangyarihan, ano ang gagawin mo dito? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, makikita natin na mabigyan lamang tayo ng kakaunting kapangyarihan o kaya ay kakaunting kayamanan. Tayo ay kadalasang nagiging mapagmataas laban sa ating kapwa. Kasi ito ang natural na ginagawa ng mga taong makasarili. Lagi nilang inuuna ang kanilang mga kagustuhan, ang kanilang sariling kapakanan. Hindi nila naiisip ang kapakanan ng kanilang kapwa. Basta ang mahalaga ay masunod lang ang sa kanila. Nakikita ko ito sa aking katauhan din, kapatid. At alam kong kailangan kong talikuran ang ganitong pag-uugali. Ikaw, kapatid, nakikita mo ba ang sarili mo sa katauhan ni Herodes? Pag-isipan natin ito. Alalahanin natin ang turo ni Jesus sa 22 kabanata ng Mateo. Kung tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, "Alam ninyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila, at kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao." Tularan natin ang puso ni Hesukristo ng pusong pagsisilbi sa ating kapwa. Sa kaso ni Herodes, naging mapagmataas siya
At sa huli, itinuring niya ang kanyang sarili na isang Diyos. Masasabi ba nating si Herodes ay mas makasalanan sa atin? Kailangan nating aminin na tayong lahat ay makasalanan. Mapalad ka, kapatid, kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, sapagkat nasa iyo ang kaligtasang pinangako niya sa atin. Ngunit kung ikaw, kapatid, ay di pa naniniwala kay Jesus, mayroon kayang pagkakaiba ang iyong kakahinatnan sa araw ng paghahatol sa nangyari kay Herodes? Siguro masasabi ng karamihan na di naman tayo nakagawa ng mga gawa ni Herodes. Ngunit kapatid, sinasabi ni Jesus na ang sino mang magkasala sa isang kautusan ay sumuway na sa lahat ng kautusan. At siya ay itatapon sa lugar kung saan siya ay tatangis at mangangalot ang ngipin. Huwag nating maliitin ang babala sa atin ni Jesus. Alam natin na nasa huli ang pagsisisi. Ngayon ang panahon para tayo ay lumapit kay Jesus. Basahin natin. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos at lalo pang dumami ang mga mananampalataya. Samantala, bumalik sina Bernabe at Saulo sa Antioch galing sa Jerusalem matapos nilang maihatid ang tulong sa mga kapatid. Isinama rin nila si Juan Marcos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 12 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.